and to thy seed after thee, the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. God had made a promise. Nagagawa na rin. Sabi niya kay Abraham, Abraham, ibibigay ko sa iyong Canaan. Ang tagal na noon. Naging alipin pa nga sila ng Egypt. Wala pa ang Canaan. Minsan nagtatanong tayo, Panginoon, nakala ko ba may pangako? Bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang buhay ko? Bakit alipin pa parang mas lalong mabigat yata? Parang hindi na yan totoo. Hindi nyo ba naiisip nyo? Ang dami nyo napapakinggan ng preaching ng word. Pero parang as if, hindi nangyayari. Mas mabigat pa nga. Naalala ko noon, ako'y nakikinig sa preaching. Sabi ng preacher, believe in the Lord Jesus Christ. You and your household will be saved. Ay, tuwan-tuwa ako. Praise God. Ligtas na ang mga magulang ko. Ligtas na sila. Tuwan-tuwa ako. Pagdating ko sa Los Baños, pagharap ko sa tatay ko, naisumbong pala ako ng kapatid ko, na ako ay Bible study ng Bible study, paano pamabayang pag-aaral ko, sabi niya. Naku, pinagmumura ako mula ulo hanggang paa. Kinuha pa yung Bible ko at itinapon. Sabi ng demonyo, tuwan-tuwa ang demonyo. Yan pa ang panaligtas? Yan pa yung pangako? Hindi sa'yo yung pangako. Tingnan mo! Kung yun totoo, dapat sana, pagdating mo sa bahay mo, welcome ka, nagbago. Pero kita mo, minura ka pa. Yan ang sabi ko, Satanas, sinungaling ka. Pag ang Diyos nagsalita, mangyayari. Hindi ko kayang isipin at ayaw kong isipin kung paano mangyari. Pero yan ay mangyayari. Pag ang Diyos nagsalita, mangyayari. Promise yan eh. Alam mo nangyari sa akin? Yung sister ko sa Nigeria, mag-asawa sila, hindi ko yan nasira ng gospel. Pero sabi ko, Lord, pinangahawakan ko yan. Hindi ko nasira yan. Alam ba, isang araw, nagkaroon ng martial law sa Nigeria. At kung may martial law, sabi na, ano kaya? Pumunta kaya kami sa Pilipinas o sa States? Sabi ba naman nila, mga ano to ha? Hindi ito mga born again. Sabi niya, ganito. Pag yung San Francisco halaman ay namlaklak, hindi naman namulaklak siya eh. Pag yung San Francisco halaman ay namlaklak, punta kami sa States. Pag hindi, uwi kami sa Pilipinas. Isipin ko eh, namulaklak. Sabi ng kapatid ko, pag-aali lang yan. Tsamba. Isa pa, parang kay Gideon. 3 beses na bulaklak. Pagdating doon, pag nung tatlo na, nag-design sila punta sa New York. Abay, pagdating sa New York, ang sumalubong ay pinsan ko na born again pala. Nung pagdating sa airport, tinila agad doon sa church. Doon sila unang landing ng church. At sumulat sa amin, tatay, inay, mga kapatid ko, akala ko ang kaligayahan sa buhay ay makukuha sa pera. Hindi ka. Tay, mga kapatid ko, born again na po kami. Isipin nyo, wala akong ka-effort na pag-share, pero pag may pangako ang Diyos, at ikay nang hawakan, gagawa sila. Si Ate Jen, grabe, pinipres ko niya ako. Ang sabi niya, bakit? Ikaw lang ba nagbabasa ng Bible? May Bible din ako. Mas maganda ba ang Bible ko kasi sa'yo? Sabi na akin. Bakit? Kasi ito, may imprimatur. Pirmado ni Cardinal Sina. Sa'yo walang pirmado. May kanta kayo, may kanta rin kami. Ano talagang pinag-uusap ako niyan? Pero alam mo, bandang huli, lumuhod sa akin yung palit ko. Herman, paangakayo sa'yo. At siya'y naborn again. Saan naborn again ang mga kapatid ko? Katulong ko sina Lodi, sina Amy, tapos si Tatay, talagang grabe. Hanggang sa dumating ang time, kinausap siya. Na okay ka graduate ng college. Nandun siya, umiiyak ang tatay ko, ikapang doon. Sabi ng tatay ko sa nanay ko, nakapag-graduate pala ang born again. Ano ka siya? Kaya sabi ng tatay ko sa nanay ko, oy,
tawag ng natin ko sa nanay ko, oy. Nilagay lang darling o honey sa kanya, oy. Sabi niya, oy. Sila rin talaga hindi natin mag-pin sa kanyang ginagawa. If we cannot beat him, let's join him. At si Lord naman, kahit na matindi ang inyong sitwasyon, I tell you, gagawa si Lord ng matinding bagay sa inyong buhay. Amen? In Joshua chapter 1, sabi ng God kay Joshua, Moses, my servant, is dead. Then He tells him to arise, get up, and cross over Jordan to the land that He's giving them. Alam nyo, kung babalikan nyo ang Deuteronomy, mababasa natin doon na maraming mga Israelita, they felt everything was lost. Alam mo, pag kami nangyari, pag may namatay, pag may nawala, may disgrasya, ang ating isip, wala na. Yung iba natalo sa politika, wala na. Yung iba, wala na. Kapatid, sabi nila, what's the use of going on? Ano pang saysay? Wala na si Moises. Patay na. Ano pang gagawin natin? But God spoke and told them to continue on and restate the promise given to Abraham 400 years before. Alam nyo, nung tayo nag-start dito sa Magkalputol, sabi ng yung mga barkada ko, may iba ko, may tiyak kayo mong pwesto. Magulo dyan. Nandyan si Lito. Magulo dyan. Mahirap dyan. May mga pero alam mo ito, kami kinilot eh. Aba, ngayon, yung pinakamatinding influential person sa Bactal Extension, supporter na natin, si Mami Yoli. Takot sa kanya yung mga tao doon eh, ano Mami Yoli? Pag sinabi niya, tanggap kay Jesus, pasok sa medical mission. Alam mo, nung araw at ngayon, iba na ang itsura ng Bactal. Amen? Why? Pag may pangako si Lord, He reminds Joshua of a very important truth na kailangan ma-remind din tayo. Kapatid, ang word o ang pangako ng Diyos ay nakadepende sa Kanya. Actually, ang pangako ng Lord sa Grand Harvest, hindi nakadepende sa akin. Hindi nakadepende sa mga elders. Nakadepende yan sa Diyos. Amen! Siguro mga 50 years from now, hindi pa mag-rapture, may ayaw ko na dito. Ako'y lupa na ako nun eh. Kayo, baka gusto nyo, hindi pa kayo. Pero yung susunod na henerasyon, Grand Harvest pa rin yan. Buhay pa rin ang pangako ng Diyos dyan. Amen? Pag yung pinagpala mo si Emiel, ang pastor na natin, pangako ng Diyos, buhay pa rin. Amen? Hallelujah. Ibang klase lang. He reminds Joshua that He, ang Diyos, ang blesser. In verse 2, God says, unto the land, napapasa pa ko unto the land which I do give to them. Actually, isang point ko lang ito, ito 100 points. Ayaw ko yung ganay 30. Sabi sa verse 2, unto the land which I do give to them. In verse 3, that I have given unto you. Gusto ng Lord na makita ni Joshua, ang Diyos ang giver. Amen? Ang Diyos ang tagapagbigay, hindi ang sino mang tao. Gusto kong maintindihan natin, huwag tayo sa tao umasa. Ang tao, i-fail tayo. God is the giver and God is the source of all of our blessing. Lahat ng ating pagpapala. 2 beses dineclare kay Joshua, He is the divine giver. Just because Moses had died did not mean that the word and promise of God would die out. God wanted Joshua to see that he was the giver and not Joshua. Just like him. Huwag kang matakot. Hindi ko mabibigay ka. Amen? Hallelujah. Kuya John, huwag kang matakot. Hindi ko mag-provide ng sanctuary place natin. Kaunti na. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kuya John.